Putang ina, nakikialam kayo sa politika. Wala kayong ganap dito sa impeachment, mga hayop kayo. Ang daming rapist na pare. Yan ang tupagin nyo. Tanginan nyo yung mga nangyayaring kabulastugan dyan sa simbahan nyo, yan ang tutukan nyo. Okay lang sa akin kung lahat pinakikialaman nyo. Noon, galit na galit kayo sa mga Marcos. Di ba? Never again, never again, never again. Lahat kayo nakikipag-rally pa. Putang ina ngayon. Nakita nyo kung gaano kahayop itong gobyerno ni Marcos. Tapos, Duterte pa rin ang galit na galit kayo. Ay, matagal nang wala si Duterte sa sa gobyerno. Galit na galit pa rin kay Duterte. O isip mo, may mga bago ng problema ngayon. Kasinungalingan, pagnanakaw. O ayan, si Martin Romualdez may kaso sa Amerika, bribery. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay. Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President at saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the office of the Vice President? Kung confidential fund. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments, wala na po sanang agawan ng hopya, para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, mga ganun kami. The Distinguished Congresswoman from Leyte. Ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata eh. Sa wakas, isang magandang balita. Rodante Marcoleta, isa ng ganap na senador. Minahal at binoto ng buong Pilipinas matapos pagtulungan ng mga kapwa niya kongresista at tanggalin sa kanyang mga komite sa Kongreso. Sa wakas, nagwagi na ang inapi at posible di umanong maging susunod na Senate President ng Senado. Ayon pa sa patanong na online post ni Optic Politics sa kanyang official FB page, magkakaroon ng bagong Senate President. Sino? Na tila sinagot agad naman ito ng marami sa ating mga kababayan. At ayon pa sa kanila, mas mabuti na magrigodo na sa Senado at sana'y palitan na lamang kasalukuyang Senate President at ang dapat ipalit ay si Rodante Marcoleta dahil matapang at walang kinikilingan. Doon lang sa tama at binabatikos ang lahat ng mga buhayang politiko na kahit na inapi at kinuna ng pwesto ng mga kasama sa Kongreso ay matapang na nanindigan pa din sa tama at hindi nagpapasindak. Kaya panawagan naming taong bayan, karapat dapat siyang ilagay sa mataas na pwesto sa Senado. Mga posibleng favor kay Marcoleta to become Senate President: Bato, Bongo, Aimee, Camille, Mark Villar, Tia and Alan Cayetano, Ligarda Villanueva, Mig Subiri at Bam Aquino. May vote for Marcoleta, abogado matalino. Okay naman si Senator Bongo, kaso mahinahon magsalita. Bagay dyan si Sir Marcoleta para yang nasa Senado, madagdagan ng memory nila na tuyo na. Palitan si Quezon, ang papalit ay ang matalinong senatorial candidate na si Kong Dante Marcoleta. Magaling sa batas, may tapang
at paninindigan. Hindi pumapanig sa mali. End quote. Matapang na pinatunayan naman ito at nagbigay ng opinyon ng batikang journalist at solid DDS na si Jay Sonsa sa kanyang FB account. Ayon pa sa kanya, "Hello Batasan, you have a problem." Para kay Martin Romualdez at sa kanyang mga asong congressman, "Look what you have done for being brazenly arrogant. You just made a small fry party list representative, a giant national political figure, and a political hero." Attorney Rodante Dizon Marcoleta, representative sa GIF party list, inalisa ng posisyon sa 19th Congress, inalisa ng membership sa iba't ibang committee, dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan, inalisa ng karapatan na makagsalita o makibahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Tricom, at higit sa lahat, hinamak ng gusto nang hindi man lang binigyan at pinagkaitan ng hopya. Masdan kung ano ang naging kapalit ng inyong pangbubusabos sa kanya. Look at him now. Naging pangbansang simangot, tagapagtanggol ng most trusted and most loved Vice President and elected by 32 million Filipinos, Attorney Sara Duterte. The 1987 Constitution and the law. Isa na siyang senador, posisyon na minsan miniti at inambisyon ni Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi niya napagtagumpayan. Senator Rodante Dizon Marcoleta, the distinguished gentleman from Tarlac, Pampanga, in the Republic of the Philippines, member of the upper chamber of the 20th Congress. Hello Batasan, you have a problem. End quote. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Inami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund. Bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng gawain ito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon kung sa dinabi-dami ng mga ahensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin mo? Kaya nila ginagawa to para sa impeachment. Isa sa paraan, baka sakaling makakuha siya. Hindi po ganun nga eh. Baligtad po ang nangyari eh. Hindi po kayo ang gagawa niyan. COA po, kung yun ang ating objective. Eh bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. Di 250 yun. LGUs, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations. Mga 300 yan. Kalahati na lang. 150. O palagay mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Kahit anong komite yun. Kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang-17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po natin busisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Eh pagka ganun, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay. Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh.
Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the office of the Vice President kung confidential fund? Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po. Ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away. Sana po'y maging sensible. Sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sanang agawan ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, mga ganun kami. The Distinguished Congresswoman from Leyte. Eh ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata eh. Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng ganun? Nakakita na po kayo ng ganun? Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan po tayo? Ngayong hapon po ay formal nang nagbosyon ang Senate minority sa plenaryo para simulan na agad ang opening rights ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago po yan ay nanindigan si Senate President Chis Escudero na hindi siya makikinig sa mga anyay gustong madaliin ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Ayon po kay Escudero ay magpapatuloy raw sa kasalukuyang schedule na June 11 ang pagdinig sa presentation of charges laban sa bise. Hindi raw susunod ang Senado sa pagmamadali ng umano'y mga pabor sa impeachment. Pero hindi niya rin daw naman patatagalin ito at susunod lang umano sa kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi ko rin Grabe ka naman. Grabe naman doon sa hindi mo gusto si VP Sara. Ngayon, makala mo naman gusto ka niya. O, tinan mo naman yung mukha mo, sir. O, parang ano yan ng pachinko ball. Parang gulungan ng mga pachinko ball yan, yung pagmumukha mo puro butas. Tapos kung makapag ano ka na hindi mo gusto si VP Sara, tanongin mo muna si VP Sara kung gusto ka. Tsaka-tsaka mo, sir. Oo, grabe ka naman, hindi mo gusto si VP Sara. hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Itong mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sino mang... Oo nga. Sigurado ba sila na kapag nagsimula na yung impeachment, matatanggal si VP? Di ba hindi naman? Oo. pabor o kontra kay VP Sara. Sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Yan pong narinig nyo ay pahayag ni Senate President Chis Escudero, pero yan po ay bago itong nakikita nyo na live na kuha mula dyan po sa Senado kung saan ng formal na hiniling ng minority dyan na simulan na itong impeachment proceedings para kay Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi po kanina ni Senator Ontiveros ay hindi naman daw po tatagal ng isang oras kung masimulan yung opening rights. Pwede daw po mag-oath na muna si Chis Escudero bilang presiding judge at silang mga senador ay mag-oath bilang senator judges. Ganon din yung formal na ipresenta nga itong articles of impeachment na ipinadala pa ng Kamara noon mula pa noong Pebrero. Samantala, tinawag namang isang kasalanan ni Lingayen Dagupan Archbishop. Puta, ito na. Ito na yung kupal na si Socrates Villegas. Puta, nakikialam na naman. Kupal ka talaga, ha? O, katoliko ako. Hoy, Socrates Villegas, sika na naman. Ang hilig mong makialam sa problema ng Pilipinas. Tikom ang bibig mo sa mga pagnanakaw ng mga kongresmang hayop ka. Mantakin mo. Sinisisi nyo si VP Sara na nagnakaw. Inilahad na ni Toby Chanco at saka ni Frasco sa Cebu.
Inilahad na nila na kaya sila pumirma dahil ipinangako sa kanila yung mga budget. Okay, yung mga pera nagkabayaran para pumirma ng impeachment para kay BP Sara. So, sinisita natin yung mga sinasabi niyong pagnanakaw sa pondo, samantalang pumirma sila dahil sa pondo, nananakawin din naman nila. Dito ka lang nakikialam kay BP Sarang hayop ka. Tangina nyo, bakit hindi na lang kayo magbinyag? Wala naman kaming pakialam sa trabaho nyo. Magbinyag kang kupal ka. Lahat ng tao, bata dyan sa paligid mo, binyagan mong ulul ka. O kung gusto mo, magkasal ka. Lahat, kahit hindi nagmamahalan, ikasal mong hayop ka. Wala kaming pakialam sa ginagawa nyo sa simbahan. Wala kaming paki sa mga kahayupang ginagawa nyo sa likod ng altar, ha? Wala kaming pakialam doon. Wag lang kayong nakikialam sa mga bagay na labas na sa bukasyon nyo. Okay? Labas sa bukasyon nyo, itong pakikialam dito, lalong-lalo na kung putang inapuros kayo mga bayas. Pagka mga Duterte lang, dun lang. Tiko mambibig ninyo sa mga Marcos. 5,500 flood control project, 1.4 billion per day, putang ina ninyo, mas malaki yan. Bakit hindi kayo nag-iingay tungkol dyan? Binabaha ang mga Pilipino. Yung mga Katolikong nagsisimba sa inyo, mga hype kayo. Kahit wala naman natututunan sa inyo tungkol sa salita ng Diyos, pero kayo politika. Na dapat na puro salita lang ng Diyos ang ano nyo, ang pinakapakalat nyo, puro kayo mga propagandistang mga hayop kayo. Imbis na magpakain kayo ng mga mahihirap, ang laki-laki ng pera ng CBCP na ini-invest dyan sa BPI. Putan yun, dami nyo ng pera. Lahat kayo, puros lang naman din kayo tanggap ng pera. Mula sa mga miyembro ng simbahan ng Katoliko, kasama na ako dyan. Wala naman kayo nagagawa. Mga hayop kayo. Imbis na tulungan nyo yung mga Pilipino, putang na nakikialam kayo sa politika. Wala kayong ganap dito sa impeachment, mga hayop kayo. Ang daming rapist na pare. Yan ang tupagin nyo. Tanginan nyo yung mga nangyayaring kabulastugan dyan sa simbahan nyo, yan ang tutukan nyo. Okay lang sa akin kung lahat pinakikialaman nyo. Noon galit na galit kayo sa mga Marcos. Di ba? Never again. Lahat kayo nakikipag-rally pa. Putang ina ngayon. Nakita nyo kung gaano kahayop itong gobyerno ni Marcos, tapos Duterte pa rin ang galit na galit kayo. Ay, matagal nang wala si Duterte sa gobyerno. Galit na galit pa rin kayo kay Duterte. O isip mo may mga bago ng problema ngayon. Kasinungalingan, pagnanakaw. O ayan, si Martin Romualdez may kaso sa Amerika, bribery. Ba't hindi nyo kino-call out yan? Yung pagtaas ng kuryente, pagdami ng may hirap, walang trabaho. Yung pambubudol sa bigas, ang taas na ng crime rate, ang daming drugs. Ang balita ko may nahuli pang droga sa Argentina. Argentina ba yun? O basta somewhere in Latin America ba yan? O na parang may mga crew na mga Pilipino na hinold dahil tonelada, kilo-kilong cocaine ang nahuli sa kanila. I mean, ganyan na yung katindi ang Pilipinas, putangin na ninyo, tapos impeachment ang inaatupag nyo. Dapat lahat ng issues ng gobyerno natin, inaano ninyo, pinaprioritize nyo. Ano pa? Tangina nyo, yung impeachment ni BP Sara, sinisilip ninyo. Sinampahan din ng impeachment ni Cardema, ang presidente ng Pilipinas. Putangin na, dinedma ng Congress. Tapos, pagdating dito sa Senado, pinupuwersa nyo yung Senado na mag-push through dito sa impeachment. Samantalang yung Congress, hindi man lang in-entertain yung impeachment para kay presidente. Ano yan? Dati kayong galit sa mga Duterte, sa mga Marcos. Ngayon, aso na kayo ng mga Marcos. Di ba? O bakit hindi nyo na sila sinisingil dun sa human rights violation ng tatay niya? Bakit dati? Ang tagal-tagal na nilang wala sa posisyon. Lahat ng kahayupan ni Marcos Sr. noon, singil kayo ng singil. Ill-gotten wealth, human rights violation. Bakit ngayon? Hindi na kayo nagsasalita tungkol dun. Ha? Ano yun? Nakalimutan nyo na? Move on na ba tayo dapat doon sa human rights violations ng mga Marcos? Move on na tayo doon sa ill-gotten wealth ng mga Marcos? Ha? Nabahagian ba kayo? Puro kayo Duterte. Bakit? Dahil tinangkilik ni Duterte yung libro na Behind the Altar. Di ba? Meron ganun libro na pinopromote si Pangulong Duterte kasi masyado kayong self-righteous, masyado kayong linis-linisan, pero sa hanay ninyo ng mga kaparian, ang dami namang bakla. Ang dami namang nangmumulestya ng mga pare, na ano nyo na yan? Na address nyo na ba yan? Mga kapal ng mga pagmumukha nyo. Linis-linisan kayo, kala nyo lahat ng issue ng bayang Pilipinas dapat sinisita nyo. Hindi lang puro Duterte. Lahat, sitahin mo Socrates Villegas. Mula sa mga tao sa Imbornal, hanggang sa baha, hanggang sa corruption. Mantakin mo, GAA, blankong GAA, PhilHealth, ninakaw yung pera ng PhilHealth, putang ina, tahimik ka.
1 million na pabahay ang ipinangako. May budget ang bayang Pilipinas dyan. Pera ng gobyerno yung pinopondo dyan. Ang bahay na nagawa nila wala pang 100,000. Mga hayop kayo. Tapos dito lang kayo nakapokus sa impeachment ni VP Sara. Ang ng mga demonyo kayo. Hindi nire-respeto yung ganyang mga tao. Dahil yung mga ganyang mga tao, ano yan? Ang kaluluwa niyan satanas. Dahil namumuliti ka. Hindi yan kasama sa sinumpaan nyo. Wala kayong pinag-aralan tungkol sa batas. Kaya wag kayong nakikialam sa gobyerno. Kaya nga separation of church and the state. Hindi kayo dapat nakikialam sa pamahalaan. Pakialaman nyo yung gobyerno nyo. Kung gaano karami yung perang kinukuha nyo sa mga Pilipinong Katoliko para ipadala dyan sa Vatican. Kaya gastusin nyo. Bumili kayo ng mga SUV nyo. Yung iba pang mga pari may mga kabit pa yan. Yan ang unahin nyo. Mga buwisit kayo. Socrates Villegas ang pagkaantala ng impeachment trial ni VP Sara. Ayon po sa Arsobispo, may karapatan ng bansa na malaman ang katotohanan kung tinatago raw ito sa publiko. May tuturing daw yang pagnanakaw. Hindi raw deserve ng mga Pilipino ang pawayaan. Ulul, hindi ang kanilang ka spokesperson ng Pilipino. Socrates Villegas, kupal. Hindi ka spokesperson ng mga Pilipino. Hindi lahat ng Pilipino Katoliko. Kabanan ng pisngi mo, busog na busog ka. Sarap ng buhay ninyo habang yung mga Pilipino hirap na hirap ang buhay. Ano na bang ginawa ninyo para tulungan ang mga Pilipino naghihirap? Wala. Kaya na pikit mata kayo pag may mga nakikita kayong yagit. Ang dadamot nyo. Yung simbahan nyo nga, lagi nakasara pag walang misa. Bukas lang yung simbahan nyo pag may magbabayad. Pero pag walang misa, sarado lagi. Bakit? responsibility. Kaya nauubos yung mga nagsisimba. Kasi aatin ka ng simbahan, mantakin mo, may problema ka sa buhay. Pupunta ka ng simbahan, magdadasal ka, gusto mo ng koneksyon sa Panginoon. Tapos biglang puta ganito yung mga paring magsasalita. Pag pariringgan si VP Sara, pariringgan si Duterte, pag-uusapan nyo war on drugs. Utang ina niyan, gusto mo nga magdasal, gusto mo nga maging reliyoso isang araw lang. Puros na nga politika sa TV, pati sa vlogger, puta pati ba naman itong mga pare, politika pa rin. Di ba? Di ka naman mabibisit yan. Kupal. Akala mo kalinis-linis nila. Akala mo naman walang mahirap na Pilipino sa paligid ng mga simbahan nila. Di ba? Mga bisit. Sabihin nyo na naman. Bakit yun? Bakit si Pastor? Bakit si Pastor? Separation of church and state. Bakit si Pastor tumakbo ang senador? Mga tanga pala kayo Si Pastor Kibuloy, hindi nga nakikialam sa politika yan Di ba? Tumutulong pa nga sa gobyerno Kasama yan sa bukasyon nila, tumulong sa Pilipinas. Anong ginawa sa kanila? Kung pumasok man siya sa politika dahil pinasok siya ng politika. Mantakin mo, kaaway nila mga Duterte. Gusto nilang pabagsakin mga Duterte. Unang tinrabaho, Seminay. Unang tinrabaho, Kingdom of Jesus Christ. Dismiss na yung mga kaso, binuhay pa. Dahil lang sa politika, dahil lang magkaibigan si Duterte at saka si Pastor Kibuloy, pati si Pangulong Duterte, dinamay nila sa politika nila. Dahil si Pastor Kibuloy di umano sa isip nila ang nagpopondo sa mga Duterte. Edi pinulitikan niyo siya. Hindi siya pumasok sa politika. Politika ang nakialam sa kanya. Kaya yan, pumasok na siya sa politika. Baka sakali, kaya niyang baguhin yung mga satanas dyan. Pucha, dinaya naman. Imbis na sana, mababait na yung mga senador dyan. Magiging na sana ng mga makadiyos ang mga yan, pero wala. Ganyan na nangyari. Dinaya tayo sa eleksyon. Hindi ba? Yun lang naman ang natin dyan Yun lang naman ang pero ito, tingnan natin ito, putakinan. Tingnan natin yung magaling na presidente natin. Dahil itong magaling na presidente natin ay nagpunta nitong mga nakaraang araw dyan sa mga eskwelahan para mag-inspeksyon. Ang galing-galing talaga ng presidente natin. Talagang siya ang presidente ng mga inspeksyon. Putangin yan. Baka puro impeksyon na to sa utak. Walang ginawa kundi mag-inspeksyon. Noong nakaraan, nag-inspeksyon to sa NAIA. Sabi niya, pinakamaganda daw yung NAIA ngayon. Tangin na pa, paano nangyari yan? Pinakamaganda yung NAIA, lahat na naman nga ng bag, puro balot na naman. Noong nakaraan, nasunog pa pati yung carousel nung mga bag. Pucha, pati yun umapoy. Ano ba naman yan? Pucha, pag kumulog, kumidlat lang, delayed na yung mga flight dyan. Tapos sasabihin niya yun na daw ang pinakamagandang airport, punak-nak ng tinapay. Akala mo, ngayon na nagpunta ng airport, lagi namang alis ng alis. So, noong nakaraan, nag-inspeksyon siya dun. Puro inspeksyon Puro na impeksyon. Sabi ko nga, ikaw ang impeksyon ng Pilipinas. Kumbaga ikaw yung kahit anong inom ng Pilipinas ng antibiotic, hindi ka mamatay-matay na impeksyon ka. Hindi ka mawala-wala, hindi ka gumaling-galing. Ngayon, nagpunta na naman siya dyan sa mga eskwelahan. Madami siyang mga nakita. Madami siyang mga nakitang problema. Ito, sige, panoorin natin.
o marangkada ng brigada eskwela o ang pagsasaayos at paglilinis sa mga paaralan bago ang pasukan. Nag-inspeksyon sa ilang paaralan si Pangulong Bongbong Marcos at napansin niya ang ilang kakulangan. Nangunguna sa balita si News 5 Malacanang correspondent Marcel Halili. Marcel, ano ang napansin ng Pangulo na dapat ayusin sa mga pinuntahan niyang paaralan? Sabi ko nga, wala namang problema talaga. Ang problema siya. Oo, sa totoo lang, ang pinakamalaking problema ng Pilipinas, hindi naman yung mga nakikita niyang depektibo eh. Ang pinakamalaking problema siya. Chiki, sa unang araw ng Brigada Eskwela, 2 public schools ang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Bulacan at kabilang na nga itong Tibagan Elementary School sa San Miguel. May mga concerns na nabanggit ang Pangulo. Una, may mga building pa siya na nakita na Marcos type na dapat daw ay na-repair na after 20 to 30 years. Pero Oy, meron daw siyang nakita na mga na mga building daw Marcos time pa na hindi pa daw nare-repair. Oh, tandaan ninyo. Mula 2022. Okay, mula 2022, 23, 24, 25. Ilang taon na? 3 taon na, mahigit. Sino na presidente niyan? Siya. Ilang beses na tayo nagkakaroon ng budget tungkol sa beautification ng mga eskwelahan. Mantakin mo, may mga luma pa ring building. Alam mo kung bakit? Kasi nga for the past years, ang gobyerno, siya ang pumipirma ng budget dapat nasa batas na pinakamataas ang budget ng education pagdating sa paghahati-hati ng kayamanan ng Pilipinas. Alam nyo ba na for how many years, I think 3 consecutive years or at least 2 consecutive years, pinakamataas ang DPWH. So lumabag sila sa batas. Oh, ngayon, di ba meron sinasabi si BP Sara noon na naknan tokwa, may project para sa beautification. Tayo na, ganito yung pera, tapos 12% na lang yung matitira sa amin. Oh, tapos ine-expect pa ninyo? Hindi ba merong ganyang expose noon? Si BP Sara na kinakatkong yung pera ng Department of Education na ito ang hinihingi ng Department of Education. Halimbawa, humihingi ng 4 na bilyon pampagawa ng mga silid-aralan. Anong ginawa? Oh, dumaan sa kay speaker at saka doon sa kanyang julalay. Oh, dumaan sa kanila na doble. Oh, naging 15 billion pa nga yata eh. Oh, naging ganung kalaki, 15 billion halimbawa. Oh, yun yung budget. Sabi nga niya, patay ka, ito nga lang hinihingi ko eh. Bakit dinagdagan nyo? Ito ang masaklap. Kung 4 billion yung hinihingi niya, dinagdagan na nila. Pucha, kinuha pa nila yung porsyento nila dun sa 4 billion na pampagawa sana ng mga silid-aralan. Naging kalahati pa yung 4 billion, naging 2 billion na lang. Kunyari lang yun pero ganun yung sistema. Oh, pinick up ba ng Katoliko yan? Socrates Villegas, pinick up mo ba yan? Commission on Human Rights, pinick up nyo ba yan? O karapatan ito ng mga estudyante, yung budget na yan, hindi nila nakukuha. Sinabi ni Inday Sara yan, pinick up ba ng media yan? Pinick up ba ng makabayan yan? Pinick up ba ng mga buwaka ng inang universities yan? Di ba hindi naman? Oh, bakit ngayon nakikialam kayo? Ang daming issues na ni-raise ni Inday Sara ng corruption sa Pilipinas, sa Kongreso, wala naman ni isa sa inyo bats an eye. Di ba? Wala man lang tumingin, nagsaliksik, nakisimpatya, nakinig, nag-echo, wala. Tapos ngayon, magkano? Ultimong, tinan mo yung sa ikinakaso nila kay BP Sara, alam nyo ba na COA na mismo ang nagsabi na wala siyang pananagutan? Sinabi mismo ng COA yan sa hearing sa Kongreso, wala siyang pananagutan. Bakit itinuloy pa rin yung impeachment? Sabi mismo ng COA na siyang ahensya na nagsasabi kung kurakot ka o hindi. Wala siyang record, malinis, maayos. Bakit nandyan pa rin? Politika. So itong punyetang mga universities na to, LaSalle, Ateneo, UST, Adamson, kayong mga hayop kayo, pagka ganyan pinakikialaman ninyo, ayun ang budget sa education. Sinabi ni Inday Sara, ninanakaw nila yung budget ng education, hindi kayo nagsasalita. Tapos itong impeachment kay BP Sara, gusto nyong na makialam? Di ba hipokrito mga putang ina? Dapat si Socrates Villegas ang pangalan niya. Hipokrito Villegas eh. ngayon ay kailangan pang ayusin. At ikalawa, ang mga CR, kailangan din daw ayusin. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakahanda na daw ang Department of Education. Kailangan ayusin yung CR. Yun naman pala. Malaking pangangailangan ng sektor ng edukasyon. Bakit sa pinirmahan mong GAA, mas mataas yung DPWH? Di ba tanga ka? Ang dami palang kakulangan ng mga eskwelahan. Ngayon ka lang ba umikot? 3 taon ka na dyan, hindi mo pa napupunan yan. Sabihin nyo na naman, panahon pa ni Duterte yan eh. Nung panahon ni Duterte, may nagre-reklamo ba? Wala naman, maayos lahat, tsaka wala namang eskwelahan noon. Naka-pandemic tayo noon, wala nang pumapasok sa eskwelahan, di ba? So bakit ko ipaprioritize yung pagpapagawa ng mga silid-aralan na yan
Problema ko pa ngayon pagbili ng bakuna natin, pagbibigay ng ayuda sa inyo, anong unahin ko? Pagawa ko yung mga silid-aralan nang walang gumagamit dahil sa pandemya o buhayin ko kayo? Na pakainin ko kayo sa pandemic, sarado ang ekonomiya natin. Bumili tayo ng mga libreng gamot. Di ba nakalibreng gamot, punyeta? Dahil na kahit nga nabakunahan ka na, napapabakuna ka ulit sa kapal ng mukha mo. Oh, baka naman sisi nyo na naman kay Duterte yan. Sa pagbubukas ng klase sa June 16. Ang problema na nakikita niya ay yung mga comfort room sa mga paaralan. Dito sa Tibagan, meron namang kanya-kanyang CR. Uy, alam mo, swerte nyo ha. Swerte nyo, may kanya-kanya kayong CR. Nung panahon namin, yung mga ano namin, yung mga CR namin, kasi public school din ako, putay. Pucha, lahat ng kubeta sa amin may sorpresa. Oo, pucha yan, sabi ko sa'yo. Parang yung mga inidoro sa eskwelahan namin. Sorry dyan sa mga kumakain yung mga kubeta dyan sa elementary school namin. Oo, anak ng tinapay. Putang ina, pag tayintay ka. Pagbukas mo na ganun, pucha yan, maniwala ka. Diyos ko po, may buhay na po yung gumagalaw na po sila. Kadiri. Ay, grabe. Tayo na yan. Kaya alam nyo, kaya maraming mga estudyante noon, matatandaan mo yan, lahat tayo ng mga estudyante. Oo, sa mga batang 90s, batang 80s. Oo, lahat tayo nagkaroon na ng kaklase na nataisap sa lawal. Nataisa sa lawal. Alam nyo kung bakit? Tayo na hindi talaga, yung mga kubeta talaga ng mga public school noon, pucha, ibang klase. Oo, pag ganun mo, iba na talaga kulay. Alam mo yung flash doon, isang beses ang taon lang gumagana. Isang beses ang taon lang gumagana yung flash doon, mga bossing, Diyos ko po. Talaga magdadasal ka, sana umabot sa bahay to. Yung pag sumakit ang tiyan mo, tumatakbo ako pauwi ng bahay. Kasi anak ng toko talaga, pag doon ka sa may doon ka sa inidoro ng public school Jejebs. Pucha, pag sisisihan mo, traumatic talaga. Alam nyo ba na meron akong trauma sa mga nakasaradong inidoro? Kahit sa mall, sa eskwelahan, sa bahay ng kaibigan. Basta ewan ko, lagi akong, pag nakita ko, halimbawa, nasi-CR ako, no? Pupunta ako sa mga restaurant, ganyan, may CR sila. Pag nakasara yung pag nakasara yung lid, tangin na takot ako niyan. Oo, kasi nagka-trauma ako nung elementary ako. Pag bukas kong ganun, kinausap ako nung nandun sila. Ay, oy, putang ina ka. Sabi sa akin nung pagbukas kong ganun, dadagdagan mo pa. Hindi na kami magkasya rito, oy. Oo, ganun. Oo, kaya nagkaroon ako ng phobia doon sa inidoro na ganun. Basta nakasara, may ginto yan. Magdadasal ka, sana wala. Oy, wala, ayos. Oh, pero pucha, maniwala ka, kung hindi man may mga sabit-sabit. Kadiri ang hayop. Kaya swerte nitong eskwela na to, may sarili-sarili silang CR. May kanya-kanya silang kubeta. O palagay ko wala na silang kaklaseng natay sa salawal. Ako, bawat grade 1, grade 2, grade 3 hanggang grade 6, may kaklase akong natatay sa salawal. Kaya nga nung nakaraan, nagkaroon kami ng konting reunion. Oo, yabang-yabang nung kaklase ko Sabi sa akin, "Hoy, ikaw yung di ba? Ikaw yung nalaglag doon sa flagpole." Di ba? Ikaw yung nalaglag kasi meron ganun plan, di ba? Yung flag, meron yun, tas meron mga diyan yung tawag diyan. Yung meron mga water lily. O, di ba? May mga water lily, ganun, may nakapalibot na tubig doon sa may flagpole Malalaglag ka talaga doon nalaglag ako doon isang beses, inano ako. Di ba ikaw yung nalaglag doon sa may flagpole, di ba? O, sabi ko, ako nga yun. Di ba ikaw yung natai sa salawal? Naku, maniwala ka. Hanggang ngayon, di pa kami nag-uusap. Kasi talagang inano ko, di ba ikaw yung natai? Tanginan yan. Umagos yung ginto. Umagos yung ginto sa binti mo. Ayaw mo mapunta doon sa CR. Yun. Classroom, kompleto rin naman, meron silang toilet doon at meron ding faucet. Ang problema, sabi ng Pangulo, may mga lugar dito na walang tubig. Kaya importante raw na magawa ng paraan ng gobyerno para mabigyan ng sapat na water supply ang mga paaralan para na rin sa hygiene ng mga estudyante. Yun lang. Walang tubig. Pucha, di ba may pangako si Bongbong na lahat ng tubig ipunin natin, dalhin natin sa lugar na walang tubig? Bongbong, ang tagal mo nang sinabi yun, isang taong ka pa lang na presidente. Sinabi mo na yun, kukolektahin mo lahat ng tubig ulan. Ano nang nangyari? Nakailan drum na ba naipon mong tubig ulan, hinayo pa ka? Bakit walang tubig dito sa mga eskwelahan na to? Kasalanan mo yan. Itong bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Hindi naman mahirap gawin yun, except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Paano walang tubig? Ha, Bongbong, paano walang tubig dyan? Sabi mo nun, iipunin natin lahat ng tubig ulan. Dadalhin natin sa mga lugar na walang tubig, gagawin patubig sa mga pananim para umunlad ang mga agrikultura. Dadalhin natin sa mga lugar na ayan, San Miguel, Bulacan, ang lapit niyan. Alam mo ba kung ilan ang dam sa Bulacan? Bustos Dam. Tapos meron pa silang Angat Dam. Dalawang dam na kagad. Meron pang iba. Napakadaming dam, ilog dyan sa Bulacan. Puta, San Miguel, Bulacan, eskwelahan walang tubig. Bakit? Ikaw kasi, kung ano-anong inaatupag mo.
Puro ka, puro kayo party ng party. Kaya Kaya minsan tama yung ginagawa mo BBM na bumababa ka, na namamasyal ka na ngayon. Dati kasi hindi ito nagpupunta sa mga ganyan O tinan mo ngayon, nakita mo. Di ba kaya mong solusyonan yan, tubig? Ng tinapay. Alam mo ba sa ibang bansa, ang inaatupag na nila, pabilisan na sila ng tren? Maglift na yung tren ng China. Oo, at yung Malaysia, mayroon na rin silang maglift na train, at saka ang Indonesia. Oo, nagsisimula na Burkina Faso, mayroon na rin silang mga bullet train. Ang Cambodia, Diyos ko po, yung airport na pinapagawa nila, BBM, ang ganda talaga. Diyos mio. Sabi nila baka talunin daw nun yung airport ng Singapore at Dubai. Ay, natanong mo, problema natin, tubig sa San Miguel, Bulacan. Ang lapit niyan sa Metro Manila. Alam mo ba na yan? Na yung San Miguel, Bulacan, 1 oras lang ang layo niyan sa Metro Manila. Bulacan lang, walang tubig. Di ba? Hindi ka nagtataka niyan na na sila, yung mga ibang bansa nagsiunlaran na, tayo tubig pa rin pinag-uusapan. Ano tayo, Africa? Walang hiya naman talaga Kaya maganda na bumababa ka, nakikita mo yung problema, di ba? Ang problema, ikaw, paano mo susolusyonan yung problema? Tingnan mo sabi dito. yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig. Titignan daw niya kung dapat daw saan manggaling yung tubig. Putang ina niyan, di sa Nawasa, hindi sa Nawasa sa Maynilad. Animal na mayo. Kaya sa ilog, sa dam, doon manggagaling. Ano ba namang klaseng isip niya? Sus! Ewan ko sa'yo, Bongbong. Ulitin natin yung problema niya sa tubig. Manggaling yung tubig, bakit walang tubig? At yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang Saan daw dapat manggaling yung tubig? Di sa gripo. Saan ba dapat manggagaling yung tubig? tubig. At nagbabayad naman sila para sa kanilang water supply. Sa panayam naman Babayad daw ng water supplies, walang tubig. Kasi ito naman ang problema, anay. natin sa principal ng Tibaga na si Mr. Casimiro Reyes, ang nabanggit niya naman na problema dito sa kanilang paaralan ay anay. 17 raw ang building nila dito sa kanilang paaralan. Okay, so dapat yan trasis na. Hindi na uso yung kahoy, aanayin talaga dyan. Dapat yan, yung tawag dyan, yung bakal na, tapos nire-ribbit na lang yung mga kisame, ganun. Mantakin mo. Ito pa rin problema natin, anay. Problema natin, kisame, anay, tubig. So, pinoproblema na nila sa ibang bansa kung paano lumipad yung mga kotse. Oo, walang hiya na yan. Tapos tayo, ganito pa rin, ay. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka na kay Digong Ama, maraming salamat aming mga matay minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very ayan ko Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at
itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.